What if your greatest battle isn't temptation, but trust? After the Father called Jesus his beloved Son, the wilderness tested one thing. Would he trust the Father? Provision, identity, authority. The enemy wasn't just tempting Jesus to sin, he was tempting him to stop trusting God. And those same tests still confront us today. Will you trust God's word, his timing, and his way? Trust issues. Discover what true faith really looks like. Good morning, everyone! Yan, with energy, good morning! Ayan. Okay, sige. Tayo nga po muna tayo. Tayo po muna tayo. Okay. Tingnan nyo sa paligid nyo, whether nasa gilid nyo or nasa likod nyo, kung sino yung mukhang banal. Tapos i-greet mo ng God bless you today. Oy, may mga sister or brother na walang binabate, walang mukhang banal, Sige, makaupo na po tayong lahat. Again, we welcome each and every one of you sa lahat po ng mga nandito for the first time at sa lahat po ng mga nanonood po sa ating online service for the first time. We welcome you. Sa lahat po na hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul Eguia. I am the lead pastor dito po sa Word International Ministries, Alabang. Kasya pa po ba tayo? Kanina, nung nagpe-praise and worship, sabi ko, kasya pa ba? Huwag po kayo mag-alala, shaman yan. Kanina, nung morning, naalala ko, yung bunso ko pong anak, si Amber, sumisigaw siya, tumitili siya, I'm so excited! So excited to go to church. Naalala ko lang nung time ko, sabi ko, nung bata ba ako, excited ba akong pumunta sa church? Excited ako kasi kasama ko si Pastor MJ, tataguan namin yung mga Sunday school teachers. Hindi kami a-attend. Okay? So sa mga meron po tayong makikita dito ng mga bata na medyo ang cute dahil ang sarap halikan at yakapin dahil sobrang kulit, wag po nating sukuan yun. Malay mo, pastor yun sa future. Right? Okay. So sige, ngayon po, we are in the middle of our, hindi pala middle, ngayon na po pala yung last ng ating series entitled, yan, wala. Okay. Trust issues. And for the past 3 Sundays na pag-usapan po natin yung iba't ibang temptation ni Jesus. Naalala po, sino po ba dito ang nakakompleto nung ating series? Pakitaas po ang kamay. Nakakompleto. Kasama yung ngayon. Okay. Medyo konti lang. So sa mga hindi po nakaabot kung ano po yung ating mga topics sa mga last week, pwede po ninyong hanapin yon sa Win Alabang sa ating YouTube page. Okay? So sige, tingnan natin, balik natin, wala pa rin. Ayan. Okay, maglalaro po tayo. Bago po tayo mag-start, alam nyo tong laron to? O, sino nakakaalam ng laron to? Taas ang kamay. Okay, syempre, yung mga edad natin, hindi natin alam tong larong to. Ang alam natin, sige, ibibigay ko kung, para malaman nyo kung ano tong larong to, ibibigay ko sa version ng ating mga generation. True or false? Oh, okay. Alam na natin, no? So pag sinabing cap, ibig sabihin false. Ay, tama ba? Ha? Yung cap true. Tama ba? So mali pala ako. Okay. Okay. So cap or no cap? Tama ba? Okay. Dapat nag-true or false na lang ako eh. Anyway, meron tayong ipapakita, na mga, paano ba to? Hindi quotes eh. Statements. Thank you. Statements. Magpapakita tayo ng mga statements, tapos sasabihin nyo kung cap or no cap. Tama ba? Sino ba mga Gen Z dito? Pakitaas ang kamay. Gen Z. Pag sinabing cap, true. False. Oh, tama nga. Pag cap, false. Tama?
Pag cup, false. O, yun, tama ako. Ngayon, tinatanong sa akin ng wife, ano ba ibig sabihin ng cup or no? Bakit cup? Huwag mo na akong tanungin. Okay, ayoko nang aralin yung contextual background niyan. Okay, so ngayon, meron po tayong ipapakitang statement. Magkakapulmonya ka pag natuyuan ka ng pawis. True or false? Pag sinabing cup, false. Cup. Kasi po, hindi ka po magkakaroon ng pulmonya pag natuyuan ka ng pawis. Pagka tayo ay napapawisan, tas nahanginan tayo, di ba malamig yung feeling? Yun yung purpose kung ba tayo pinapapawisan. Para magkaroon tayo ng feeling ng nilalamigan. That's the mechanism of the body. Ang mga pulmonya po, pneumonia is caused po siya ng bacteria. Pati infection. Okay? Kasi dati sabi, uy, wag ka magpapabasa ng pawis ka. Paano pag nagsiswimming ako? Di ba, nagsiswimming ka, papawisan ka rin. Ay, kundi naman ako nagkakapulmonya. Okay, so ito po ang source, no? Next statement, ito. Babalisaw-sawing ka pag umupo ka sa mainit. Ha? Cup? Okay? So, cause din siya ng bacteria entering and multiplying in the bladder, not by sitting on a warm surface. Okay? Other risk factors include diabetes, pregnancy, urinary obstruction. Hindi ko alam, Doc Joe, pag mali ako, pakibatuhin mo na lang ako ng sapatos. Okay? But, ito yung mga sources natin. Okay. Last. Huwag ka munang mag-gym pag bata ka pa, baka hindi ka lumaki. Ha? Kap! Oo, kasi ako nung bata, hindi naman ako nagbuhat, pero hindi ako lumaki. Di ba? Properly supervised strength training using appropriate weights and repetitions does not harm children's growth. Okay? Unsupervised training pa nga, pati improper techniques, ang magiging problem pa nga niya, baka possible mag-cause siya ng injuries. Okay? Pastor Paul, ang dami pa niyan. Meron pa tayong mga, anong tawag mo dito, mga hindi nakapasok sa entry. Pag natulog ka ng basa ang buhok, sasakit ang ulo mo. Yan. Oo, hindi yun totoo ha. Kasi ang ano yung totoong mangyayari? Mababasa ang unan mo. Okay. Ang dami nating mga ganyang mga paniniwala, right? Yung mga tinatawag nating unvalidated truths. Many of us grew up believing these things. Tama? Bakit? Kasi mas madalas pa nga ang mga naniniwala sa mga fake news, hindi nga yung mga bata lang eh. Pati matatanda. Tama? Ito nga yung pruweba natin, di ba? Pagka morning, nakakakita tayo ng mga ganyan. O, wag nyo na pong isend yung mga ganyan kasi wala pong nagbabasa ng mga ganyan. Okay? Gumagalaw pa yung butterfly na yan eh. Okay? Pati nagsha-shining, shimmering, splendid yung mga rosas. Ayan. But, we believe them because they were repeated by people around us. Tama? Huwag kayong magpapakasal, sabay kayong magkapatid. Sukob yun. Yan. Mga ganon. Tama? Those are unvalidated truths na sinasabi. Now, nakakatawa lang naman yan. Pastor, wala namang problema yan. Meron po yung problema. Bakit? Kasi yung wrong information na yan, pag paulit-ulit mo yan maririnig at sasabihin, ano mangyayari niyan? It will turn into mindsets. At pag paulit-ulit yan, na nare-repeat at you act on it, ano mangyayari? Makaka-affect yan dun sa choices natin, even dun sa mga subconscious choices natin. Marami tayong mga naririnig ngayon online, very important, okay? To validate these truths. Ang problema po ngayon sa society natin is hindi yung lack of information. Ang problema nga, sobrang dami na information. And yung mga information na yun are contradicting each other. Ang kailangan po na key natin, lalo na if we're going to mentor young people, kasi yung mga bata na yan, alam na nila eh. Marami ng informasyon yan. If we want to stay relevant,
sa mga batang ito, kailangan natin maintindihan ano ba yung objective source of truth. Because hindi ang problema is the lack of information, but the lack of interpretation. Right? Now, despite the evidences, marami sa atin, ang nangyayari sa atin is naniniwala pa rin tayo dun. Diba? Hindi ako magpapaano kasi basa ako ng pawis, baka magkapulmonya ako. Teka, sinabi na nga eh. May source nga eh. Hindi daw eh. What if totoo? Yun. Kaya meron pa rin tayong fear. This is Dr. Joe Dispenza and meron siyang libro na sinulat that yung libro na sinulat niya is You Are the Placebo. And dito sa book na to, meron siyang kwento na isang tao na nagpunta daw siya sa doktor na misdiagnose siya. Meron daw siyang cancer sa esophagus. Okay? May cancer daw siya sa esophagus. Misdiagnosis pala yun. Hindi alam. No? At dahil pinaniwalaan niya yung diagnosis na yun, at ang nangyari, lumipat siya ng bahay at yung family ng wife niya at yung wife niya at yung family ng wife niya, dun sila tumira, nabuhay silang lahat with that belief na meron siyang cancer sa esophagus. Ano nangyari? Nung New Year, kina-New Yearan, nung time ng diagnosis sa kanya, namatay siya. Nung chinek nila yung katawan niya, wala siyang cancer. Pero namatay siya na meron siyang parang nang may cancer-like symptoms. Why? Because that's how powerful the mind is. This is true story. Okay? This is a true story. Namatay siya na parang meron siyang cancer because nabuhay siya sa belief. At yung mga tao sa paligid niya sa belief na meron siyang cancer. At ito pong libro na to ay compilation ng research ng placebo effect. Pag sinabi pong placebo effect, sabihin mo sa katabi mo, placebo effect. Pag sinabi pong placebo effect is naniniwala ka sa isang bagay kahit na hindi pa totoo, hindi siya proven. Merong mga tinitake daw na mga substance noong nakaraan na parang antidepressant, tapos meron daw isang tao na tinake niya yon, tapos napansin niya sa sarili niya, hindi na siya na-depress. Tapos bumalik siya dun sa doktor, ano yung gamot na pinrescribe mo sa akin, gusto kong gamitin kasi naging effective siya, hindi na ako depressed. Alam mo, sabi sa kanya, tubig lang yun, pati sugar. Ano nangyari? Kasama po kayo sa placebo experiment. Dahil akala mo, you are cured. Because your psychology think that you are cured, your physiology followed. This is very important kung ano po yung mga papaniwalaan natin. Now, we have to understand that every false belief is about health. But, some of the beliefs na pinapaniwalaan natin, lalo na tayo as a church, is influencing how we recognize opportunities and pursue success. Nakaka-affect po yung mga paniniwala natin, yung mga truths natin, kung paano natin titingnan, kung paano magiging successful tayo, kung paano tayo magdedesisyon, kung paano tayo makikirelate with other people. That is why, very important, kung ano yung mga thoughts na hahayaan natin maglinger sa ating mga minds. So, sinabi nga, no, if you repeat a lie often enough, people will believe it. Alam ko si Goebbels ang nagsabi nito, no. If you repeat a lie often enough, people will believe it. Pero may mas masahol dyan. Ito kasi, alam mong nagsisinungaling ka. Right? Tapos sinasabi mo para mapaniwala mo yung mga tao. Pero meron niyang magiging mas malupit na magiging effect. And you will even come to believe it yourself. That is why, yung pong hinahayaan nating maglinger sa minds natin, ba't ba ako nade-depress? Ano ba yung iniisip mo? Paano ka ba mag-isip? Very important. Because it affects our lives. So, ito ang tanong. Basahin po natin to. 1, 2, 3, go with energy. Go! Ayan.
Yan po yung isa sa mga lason ng mga truths. Sa madaling sabi, the end justify the means. Kung nagkakaroon naman ako ng magandang output, yung output naman sa negosyo ko, okay naman, di bali nang nagko-compromise ako. Kung yung influence na gusto ko, na-achieve ko, kahit na kino-compromise ko yung authenticity ko, pero na-achieve ko naman yung goal ko, okay pa rin. Yan po yung isang quote-unquote truth na binibenta sa atin ng mundo. Na if the outcome is good, the opportunity and the way of obtaining it must also be good. Tama ba yun? Sasabihin ng conscious mind natin, hindi. Yan. Pero magkakaalaman tayo. Tama? Pag meron ng at stake. Pag ang at stake na is yung income natin, pag ang at stake na yung relationships natin, pag ang at stake na yung reputation natin, diyan magkakaalaman kung totoo to sa buhay natin o hindi. Right? So, ito po ang question sa atin. Nagkaroon na po ba kayo, hindi ko nababasahin kasi English hindi ko naiintindihan yan Okay? Nagkaroon na po ba kayo ng opportunity na parang may pinapromise sa inyo si God, pero yung way papunta dun sa calling na yon or sa output na yon will require you to compromise. Pinapagawa sa akin to ni God. Promise niya sa akin to Kaso ito yung ruta. Pero pinapagawa niya sa akin to Baka way to ni God. Now, ang tanong po, kay Jesus ba nangyari din to? Of course. Yan nga po ang topic natin for today. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay The Crown Without the Cross. This is the end topic of our 3-part series. So, just to give us context, again, 3 beses natin to inulit, for this series. Ang author po, pero for the people na first time lang po nandito, let's give them a bit of a context kung ano nga ba yung babasahin natin. So, ang author po ng ating libro na babasahin ay si Matthew. Sinulat po niya yan 2,000 years ago because they thought, parang sinasabi nila, wala na si Jesus, kailangan may magkwento nung mga naging adventures namin sa kanya and yung life ni Jesus, kailangan may kwento natin sa mga tao. Kasi mukhang hindi pa siya babalik. Nung nag-promise si Jesus na I shall return, after ilang years, hindi pa siya bumabalik, tas nagkakaubusan na sila, yung mga eyewitnesses. Sabi, kesa maubos tayo, kailangan na natin magsulat. So nagsulat na sila, and merong 4 accounts ng life ni Jesus. Isa po ito. Si Matthew, ang specific audience niya ay yung mga Hudyo, yung mga kababayan niya. At ang aim niya is to tell people na si Jesus, yung Messiah that we have been waiting for sa ating Old Testament scriptures. Okay? So marami tayong mga makikitang parallels ni Jesus at nung kanilang idol or lodi ng kanilang culture na si Moses. And Matthew intended it that way because he was painting a picture that Jesus is the Messiah, the one better than Moses. So, mag-start na po tayo sa ating passage. Galing pa rin po yan sa Matthew 4. Basahin natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Ako naman po magbabasa. And he said to him, all this I will give you if you fall down and worship me. Next verse. Tayong lahat po magbabasa. 1, 2, 3, go! Then Jesus said to him, Begone, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Next verse, the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Let's open our time in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you po sa oras na binigay niyo po sa amin. Lord, we pray na sa konting oras na ipapahiram mo sa amin,
We want to experience you and your truth today. Father, may just grace us with your presence. Open our hearts and our minds so that yung word na to na marireceive namin will not just stay as a concept, but something that will change our lives. Father, we commit to you our time. In Jesus' name. Amen. So 4 verses lang po yan. Okay? Magsisimula po tayo dito. Ano yung word na nakikita natin dyan? Sabay-sabay. Again. Ulit. Ulit. Ito na yung huli, no? Na naman, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. We have to understand, no? Naalala ko lang, no, yung youth camp, no? Kami nila Brother Jet, Brother Jay, yan sila Brother Renan, Brother James, yan sila kasi yung mga kabatch ko, although mas matanda sila lahat sa akin. Yung nagsabay-sabay kami na youth camp, naalala ko yan, no? Pag youth camp, iiwalayan ko na siya, Lord! Sorry, Oli. Hiwalayan ko na siya, Lord. On fire na on fire, ano? Lord, itigil ko na lahat. Lord! Nilibing namin yung mga kasalanan namin eh. Pero on the 3rd day, it rose again. We have to understand, no, that one victory over a temptation does not mean temptation will never return. Hindi po, porket nanalo po tayo, is tapos na. We have to understand that devil will return in an opportunity near you. Kung si Spider-Man magre-return sa doomsday, yung devil will return. This will be, we have to understand, church, that this will be an every moment battle. And kung makikita po natin, nagkaroon po ng progression yung mga temptations po ni Jesus, di ba? Nung first temptation, I will act because I cannot wait for God. Gawin mo ng bato. Gutom ka, di ba? Gawin mo ng bato. Teka lang, meron akong direction, hinihintay ko sa Diyos. Hindi na. Anak ka ng Diyos naman eh, di ba? O, gawin mong tinapay, hindi pala gawing bato. Tama, oo. Hirap nun ha, yung bato ginawa mong tinapay. At yung tinapay ginawa mong bato. Gawin mong tinapay, yung bato. Gumawa ka na ng paraan. Hindi, maghihintay ako sa paraan ng Diyos. Temptation number 2, God must act so I can trust Him. Yung last week, di ba? Lord, ikaw muna! Di ba? Ikaw muna! Bago ako! Tatanungin ko kayo, ano naman kaya yung temptation ngayon? Okay, so, makikita natin yung progression. Nakikita natin, kahit na magkakaiba ng context, magkakaiba ng arguments, magkakaiba ng reward, it is underlying a same objective. Ano kaya yung objective na yun? Kung makikita natin dito, nagpalit-palit po ng settings. Very important po lagi ko po sinasabi sa inyo, every time you're going to read a narrative or a story, kailangan nino-note po ninyo yung mga numbers, yung mga pangalan. Ano pang ino-note nyo? Kung saan ginanap. Very important. So makikita po natin, these are 3 different settings. Yung una, sa wilderness, because pinipaint si Jesus as the greater Moses. Last week, yung templo naman, dinala siya sa pinakamataas, sa templo. Bakit? Biglang magko-quote ng verse. Parang medyo banal-banalan. Ano? Ngayon naman po, saan po yung setting? Mountain. Meron po ba kayong mga alam na mga nangyari na ang setting is mountain? Burning bush sa Old Testament. Kay Elijah, Mount Carmel.
Abraham and Isaac. Sa New Testament naman, Mount of Transfiguration. Sermon on the Mount. Tapos, yung pinakahuli na message ni Jesus, the Great Commission, was also in a mountain in Galilee. Kung makikita po natin ang common denominator ng lahat ng nasa bundok, it shows us divine revelation. Laging merong revelation na binibigay. At hindi lang divine. Pati yung demonyo nag-ultimate reveal na kung ano talaga yung pinakahuli niyang, pinakatinutumbok niya. Ano nga ba yun? Di ba? Sabi dyan, all this I will give you if you will fall down and worship me. Oh. Kailangan lang po nating himayin tong verse 9, ano? Dalawa po yung gusto kong tingnan natin dito. Yung una, yung worship me. Tapos, anong kapalit? Ibibigay ko, all this I will give you. Ano daw yun this? Naalala nyo? Okay. Kasi pag-aaralan po natin to. Dalawa pong word ang kailangan natin maintindihan dito. This is the outcome. Sabihin mo sa katabi mo, outcome. At ito naman ang cost. Sabihin mo sa katabi mo, cost. The outcome and the cost. The outcome and the cost. The outcome and the cost. Sabi ng devil, lahat to ibibigay ko sa'yo. Ano daw yun? All the kingdoms of the world and their glory. Ibibigay ko lahat yan sa'yo. May problema dito sa equation na to eh. Okay? Para ma-realize nyo, ganito gagawin ko. Lahat ng ministry heads dito, okay? Bigyan nyo ko mamaya ng libreng pagkain. Okay? Ang magbabayad si Brother Jet. Ano napansin nyo? Sino na kinabang? Ha? Natatakot naman kayo sa akin. Masyado nyo ako nire-respeto. Ako! Ako yung nakinabang. Tama? Kaninong cost? Galing naman nun ha. Parang ako yung nakinabang pero iba yung nagbayad. Okay. Ang lupit nito ha. Okay ha. Yung demonyo, okay? Kausap niya si Jesus. Okay? Ano sabi niya kay Jesus? Ibibigay ko sa iyo lahat ng kingdoms ng world and their glory. Sabi ni Jesus, teka, sino ba kausap mo? Bakit ka nagbibigay o nangangako ng isang output na hindi mo control? Baka hindi mo alam kung sino yung kausap mo. Tandaan po natin ha, formula ng enemy yan ha. Nangangako siya ng isang bagay na hindi naman niya binibigay. Nangangako siya ng isang bagay na hindi naman, gawin mo na to. One time lang yan. Bibigyan kita ng fulfillment. Sa kanya pala galing yung fulfillment. Gawin mo na tong compromise na to sa negosyo mo. Bibigyan kita ng blessing. Uy, sa'yo pala yan. Ikaw pala nag-o-offer niyan.
Ikaw palang ultimate authority ng blessings. Maraming salamat. Okay? Yan yung una. Parang hindi niya alam kung sino yung kausap niya. Kasi nag-o-offer siya ng output na hindi naman for him to offer to begin with. Pero meron pang mas malupit. Yung pangalawa po niyan is, if you fall down and worship me. Madalas po, no, pagka naririnig natin yung salitang worship, sa time po namin, no, yung praise song, mabilis. Yung worship song, mabagal. Yan. Pero ano pa talaga ang worship? Worship is more than a song. Yun po yung title ng next nating series. Mini-measure natin dito yung faith. Yung next series natin, i-measure naman yung worship. Okay. So sinasabi dito is, if you fall down and worship me. Question. This is the first year ni Jesus ng ministry. Sa mga hindi po nakakaalam, no, si Jesus 3 years lang po siya nag-ministry at binaligtad niya yung Roman Empire in just 3 years. At pag pumunta kayo ng Rome, puro ngayon cross. Puro ngayon yung mga, andun yung mga pangalan ng mga disipulo niya. Right? Anong mangyayari sa mga matatagal na pong nasa church? Ano pong mangyayari kay Jesus after the 3rd year ng kanyang ministry? Anong mangyayari sa kanya? He will be acknowledged as the king. Sinabi na nga po sa kanya sa previous chapter, ito yung gagampanan mong role. This time, hindi pa yan alam ng mga mortal. This time, kasi nagsa-start pa lang siya. Eventually, everyone will acknowledge that Jesus is the glorious one, the King of all kings. The point is, etong pinapangako ng enemy is something na pupuntahan naman niya. Tama? So, hindi to, gawin mo to kasi kundi, mawawala to sa'yo. Hindi. Pupunta siya doon. Anong nangyayari dito? Ang gusto lang ng enemy, shortcut. Okay. Nangangako ang demonyo ng isang promise na hindi naman niya kayang i-fulfill. At pangalawa, gusto niya gawing shortcut. Punta naman tayo dun eh. The outcome and the cost. We have to remember, the temptation usually highlights the glory of an outcome while hiding the cost of attaining it. Ang binibigay lang sa'yo yung magarbo eh. Kunin mo na to, hindi ka mahihirapan dito. Diba? Alala ko nagpunta ako ng LTO eh. Kasi wala pa akong lisensya. Noon yung lisensya ko yung papel pa lang. Tapos nagpunta ako ng LTO. Pagpunta ko doon, biglang may psst. Psst. Kuha ka lisensya. Hindi ka na mahihirap. Yan yung magic word eh. Na? Hindi ka na mahihirap. Eh gusto ko yan. Yan yung God's will. Yung madali. Yung mabilis. Hindi na ako mahihirapan. Ang downside po nun is nakikita lang natin yung possible reward. Hindi natin alam na meron po yung cost. Later, meron po akong i-share na story about that. Now, ito po ang tanong. Why does the cost matter to the outcome? Bakit importante? Importante naman yung ending eh. Hindi na importante kung paano ko yung ginawa. Basta importante, di ba? Parang yung sagot sa test paper. Nagulat yung prof ko, yung naka-circle na box, tamang sagot sa math. Pero equation ko, mali.
Kasi kinopya ko lang yung sagot. Di na babasahin to. Cosine, ganun. Biglang tama yung sagot. Magic. Ang tawag dun magic. Okay? So, may mga doktor, no? Ako naman magician. Why does the cost matter to the outcome? Ang sagot po dyan ay isa ring tanong. Mapapansin po ninyo, for the past 2 topics, merong laging tinatanong yung devil. Ano? If you are the Son of God. Na-observe nyo dito, wala na tong tanong na to. Right? Wala na. Bakit? Bakit kaya? Kasi okay. Okay, sige. Alam na niya na hindi na madedeviate yung diniscuss ko po yung last week yung nagiging impact ng identity pati results, right? So, this time, sabi niya, sige, mukhang di na matitibag yung identity sa mga nangyayari. Ang gagawin ko na lang, i-reframe ko na lang kung ano yung Son of God. Ito na lang ang gagawin ko. Since you are the Messianic Son, and the kingdoms belong in your future, why wait? Why suffer? Why go through rejection and crucifixion? Yun na yung ginagawa niya dito. Ang point dito is, sige, Son of God ka. Naman pala will naman pala to ng Diyos Ba't mo ba kailangan maghintay? Ba't mo ba kailangan mahirapan? Di gawin mo na lang. Skipping the process. The cost matters to the outcome because basahin po natin to sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The route forms the ruler. The route forms the ruler. Hindi importante kung magiging presidente ka ng Pilipinas. Hindi importante kung magiging mayor ka. Yung pala yung calling O pupunta ka doon. Ang kailangan mong itanong, hindi yung kung saan ako pupunta. Ang tanong is, paano ako pupunta doon? How I became a president will determine what kind of president I will become. What kind of pastor I will become. What kind of leader I will become is determined by the process kung paano ka pumunta dun. That is why it is very important. The strongest temptations are often not invitations to abandon our calling, but invitations to fulfill it through an unfaithful method. Hindi na dito concern yung Son of God ka ba? Hindi na. Ito na. Tinawag ako ng Diyos maging pastor Tinawag ako ng Diyos maging mayor Tinawag ako ng Diyos maging businessman Tinawag ako ng Diyos maging CEO Tinawag ako ng Diyos na maging leader ng non-profit organization. Tinawag ako ng Diyos maging counselor. Tinawag ako ng Diyos maging governor. Tinawag ako ng Diyos na maging ministry head. Sige. Di na natin matatalo yan Dadalihin na lang kita kung paano ka pupunta ron. Bakit? Kasi I want you to build a habit na magiging autopilot na pag dumating ka dun sa point na yun, dala-dala mo yung autopilot na yun. Sige na, talo na ako dun sa kung ano kang magiging. Kung paano ka na lang magiging ganun. Doon na lang ako babanat. Now, we have to understand na ito pong series natin ay trust issues or ginawa po natin itong series na to understand na lahat tayo pwede nating i-claim na meron tayong faith kay God. Right? May faith ba kayo kay God? Yes! Ito po yung mga metrics
kung talagang may faith tayo kay God, kaya mong sumunod sa proseso niya kahit mas mabagal. Kaya mong sumunod sa proseso niya kahit mas masakit. Now, we have to understand, just like nung sinabi ko po last week, Pastor, wala pa ako dyan sa level na yan. Right now, struggling pa ako. Nakakagawa pa ako ng mga, masasabi ko, hindi pa ako straight dyan. Now, it's okay. It's normal. Pero we have to accept na meron tayong gap at hindi pa natin pinapractice yung faith natin kung nandito pa tayo sa ganitong struggle. That is something we have to accept. Okay po ba yun? At lalo na sa mga leaders, pag ikaw ay leader na at struggling pa rin dito, you have something to think about. Because it just means that believing in God is yung tanging na ipapasa natin. Okay? Alam niyo po ba na ang believing in God is something we share with the devil? Parehas lang tayo ng demonyong naniniwala sa Diyos. Anong difference ng Kristiyano sa demonyo? Yung Kristiyano nag-o-obey. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Ba't tumatawa kayo? Alam niyo ba yung tatanong ko? Hindi ko sasabihin mukha bang demonyo. Kayo talaga, ginudge nyo, mukha bang obedient? Oh, of course. Nandito tayo sa simbahan. Mga obedient yan. Tingnan mo, sabihin mo, thank God you're obedient. Sabihin mo. Labas sa ilong yung iba. This is one of the metric kung totoo po ang faith natin sa Lord. At least na may measure natin kung nasan tayo. Tama po ba? Now, sabi dyan, then Jesus said to him, "Be gone, Satan, for it is written." Sumagot na naman through a scripture. Ano rin sinabi niya? You shall worship the Lord your God and serve, and Him only shall you serve. Dalawang words, worship and serve. Kung ang sinasabi ng enemy is magkakaroon ka ng glory, ilalagay ka sa pedestal, yan ang outcome. At ang cost is you worship me. Ang sinasabi ni Jesus, ito ang outcome, service. At ito ang cost, worship. Huwag mong baligtarin. Service, not prestige, not glory, is the ultimate outcome. Even sa mga negosyo, pag nag-organization development kami, para saan nabubuhay ang mga trabahador mo? Lagi namin yung sinasabi. Pag tinanggal mo yung sweldo, para saan sila nabubuhay? Hindi alam ng mga trabahador. Bakit? Walang vision eh. Hindi klaro yung value na po-provide because value attracts revenue. We do not interchange that. Makikita po natin yan sa Deuteronomy 6:3 pati sa Deuteronomy 10:20 if I am not mistaken. Tingnan nyo It is the Lord your God you shall fear, Him you shall serve. May napansin kayo? Ano yung sinagot ni Jesus? Worship the Lord your God and Him you shall serve. Ano dito nakalagay? Parang may naiba. Interesting. Ang pinaka-theme po ng Proverbs is Proverbs 9:10. The fear of the Lord is what? The beginning. Ano pong difference ng wisdom sa knowledge? Ang knowledge is alam mo, pero hindi mo ginagawa. Yun ang knowledge. Alam ko lang yan, pero hindi ko yan ginagawa. Alam kong dapat ko itong gawin, alam kong dapat ko itong gawin, pero hindi ko ginagawa. Alam mo. Knowledge. Ang wisdom is, ginagawa mo. Kahit mahirap. Kasi yun yung alam mong tama. Now, ang anchor daw, para magawa natin yung tama, the decision making,
ang anchor niyan, hindi pwedeng lente natin kanya-kanya. Basta whatever makes you happy, do it. Masaya ka ba dyan, kapatid? Oh, then do it. Masaya ka ba dyan? Oh, madali ba dyan? Then gawin mo. Yun ang anchor. Tapos sasabihin ng mga leader mo, oh, bakit yan yung gagawin mo? Sa totoo, ang anchor is because yun yung mas masaya, yun yung mas masarap, yun yung mas madali. Pero gagamit ka kayo ng scripture para i-justify, sinabi ni Lord. Yan. Pero wala dito yun, ha? Sa ibang church yun. Okay? Ang point po dito is that ang starting point, ang filter kung paano tayo gagalaw ng maayos is guided by the fear. Tayong anchor. Di ba naalala niyo yung kwento ni Pastor Ruther? Yung nag-stop siya sa parking kasi pinahinto sila, yung mga kotse, gumaganon. Hala, ayaw mag-stop. Akala niya umaatras siya. Yun pala, lahat ng kotse umaandar. Paano daw niya nalaman na nakastop siya? Kasi nakita niya yung poste. Merong standard. Hindi pwedeng walang standard kanya-kanya. Right? Para ka naglalaro ng games. Basketball tayo. Pagkatama ako sa board, 5 points. Oh, ba't 5 points ka? Yun yung rules ko eh. Hindi naman yun yung, yun yung rules mo. Ito yung rules ko. Hindi pwedeng magkakaiba tayo na rules. Absolute freedom is absolute chaos. So, kailangan may guiding principle yung buhay. Hindi pwedeng kanya-kanya lang. At ano ang guiding principle? The fear of the Lord. In Amplified Version, the fear of the Lord that is worshiping Him. Solid, no? And regarding Him as truly awesome is the beginning and the preeminent part of wisdom. Pag sinabi pong preeminent, hindi mag-e-exist kung wala yun. Ibig sabihin, yung akala mong wisdom pero wala sa lente ng Diyos, ito ang gagawin naming business decision, ito ang gagawin naming ecclesiastical decision. Saan sa Bible? Hindi, experience lang eh. Hindi yun wisdom. Because the preeminent part of wisdom is the fear of the Lord. Its starting point. Grabe, no? And its essence. Wow. And the knowledge of the Holy One is understanding and spiritual insight. Worship is not a song. Dati, laging tinatanong, mayroon na mga manaririnig na preaching, worship is more than a song, ha? Worship is more than a song, hindi lang ang pagkanta ang worship. Okay, then what is? It's your life. Well, like what? Paano yung life? Nag-worship ba ako? Life ko to. What does that mean? Worship is lifestyle. What does that mean? Ang ibig lang po nun sabihin is, worshiping the Lord is pag nag-o-obey ka sa sinasabi niya, kahit mahirap, you are worshiping God. Kahit mag-preach ako na mag-preach dito, pero hindi ko ginagawa to, I am not worshiping Him. Kahit na anong payo ko sa mga dinidisciple ko, guys, OIA tayo ha. Pero hindi ko ginagawa. Pag mahirap na kasi. Then it's not worship. Worshiping God is obedience despite the cost. So paano ka mag-worship kung hindi natin alam yung pinapagawa niya? The devil offers a path independent of the Father. Hindi ka na kailangan magbasa ng Bible. 20 years ka nang nasa business, di ba? $90 years ka na sa leadership, di ba? Kaya nga wala ka na eh.
Tagal na nun, ano? 90 years sa leadership. Grabe naman. Tagal ko na dyan eh. Ba't pa ako magbabasa ng Bible ng morning? Meron na ako mga autopilots. Ayan. The devil and the world is offering a path independent of the Father's wisdom. That is an alternative form of worship. Ito yung pinakamalungkot eh. The world offers us something quickly. Diba? Ino-offer niya quickly what God intends to form in us faithfully. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Hindi ka pa nauhuli. Lord, ang tanda ko na eh. Tanda ako na, Lord. Nauhuli na ako. Yung pressure na yon, yung pressure na nahuhuli ka, diyan nagsisimula yan eh. Yung pagkilos mo sa sarili mo. Binibuild tayo ni God. Right? So, we have to understand. Kung tayo ay pino-form tayo ni Lord, meron tayong calling na pinapagawa ng Diyos. Alam natin, kasing importante ng destination yung journey. And what happened? Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Noong una, sabi ko, anong purpose nitong verse na to? Para saan to? Nung umalis na, biglang umupo na si Jesus, tapos biglang mga angel, "Uy, kamusta ka na?" Ganun ba yun? "Okay ka lang." Ganun ba yun? This just points out na in the duration ng dumadaan tayo sa trials and testing, hindi naman tayo iniwan ng Diyos. It echoes one of the most important phrases ng same book. And behold, I am with you always. Alam ko na sisikipan na tayo dito, no? This was the first time na nagpunta po tayo doon sa ating location. Konting tiis na lang po. But we have to understand that for every provision, there is purpose. Hindi po tayo pupunta dyan for the prestige, for the glory. Wow, yung may nalabang, ang ganda ng church. Purihin sila. Hindi po yun yung outcome. The outcome is to serve the people. To serve the city of Muntinlupa. At ito ang place na makakatulong sa atin para magawa po natin yung pag-serve sa Muntinlupa City. Kailangan clear lang po tayo dyan. We are going to serve the city. Kaya kung makikita po natin yung contrast, no, ng Devil's Commission pati ng Great Commission. Last Friday, I was invited by a pastor, no? Nag-message siya sa akin, "Pastor Paul, you don't know me, pero na-refer ka po sa akin ng mga networks ko na pastors din. Pwede ka po ba naming imbitahan sa movement na gagawin namin?" Pastor, anong movement to?
Sa lahat po ng nangyayari, Pastor, sa bansa natin, minsan mas madali na lang mag-rally, mas madali na lang magreklamo online, makipagdebate, di ba? So, sabi niya, Pastor, hindi po sana yun yung gusto namin gawing strategy ng mga churches. This meeting will be a vision casting ng word for the workplace. Ano yun? So pumunta po ako doon nung Friday, nandun, konti lang pala kami. Akala ko, so, ang pinag-usapan doon is, ang sinasabi doon, hindi po, pastors, ang gobyerno po natin ay hindi corrupt. Ang buong Pilipinas ang corrupt. Bakit? Kanina lang eh. Stop eh. Dumiretso. Bakit? Kasi maaga pa eh. Dumiretso. Stop. Sabi ko, ano ang nagiging sacrifice ng pagsunod mo sa batas? Yung inconvenience na maghintay ako ng 3 minutes. Yun pa lang yung cost. Hindi mo na masunod, paano kung offeran ka ng bilyon? Kung yung simpleng inconvenience hindi natin kayang tiisin, wag tayo mag-look down sa mga politiko. Kung hindi tayo tumatawid doon sa tamang tawiran, layo kasi nung overpass, Pastor eh. Dito na lang oh. Pag tumawid, nakakamamatay, pero si Lord naman, pagtatanggol ako. Pati save na naman ako, yung mga argument eh, no? Kung tinitingnan po natin yung mga little things natin, na ang at stake pa lang is inconvenience, hindi na natin magawa, wag tayo kailangan maintindihan natin yung mga corrupt. Kasi sabihin ng mga corrupt sa atin, ikaw eh, ang layo lang ng overpass, yun lang kapalit eh. Lumabag ka na sa batas eh, sisisihin mo ko. At least ako kumita ako ng bilyon. Tama. It's the process. Galit tayo, laki lang ang kaulimbat. Sa atin kasi, wala naman yun eh. Ngayon pa lang yan eh. The route forms the ruler. Then sinabi niya, Pastor, ibabalik namin, gusto namin ilagay yung word of God sa workplace. Trabahuhin ng mga pastor, mag-build ng mga Kristiyano sa mga workplace at sa loob ng simbahan para makapag-produce tayo ng mga competent corporations na may takot sa Diyos, competent leaders na may takot sa Diyos. Alam mo sabi ko, agree po ako dyan. Kasi kung ang mga simbahan magpapakasimbahan, hindi natin kailangan umasa sa presidente ng Pilipinas. It is very important na kailangan magawa po natin ang ating mandate. And ano po yung mandate natin? Until we are all competent disciples, we will never reach our goal. Pwede po natin yan sabihin, no? Oh, parte ako ng mga gagawin natin para sa simbahan natin, pero hanggang hindi po natin to gagawin. Lahat. Bali wala po yung words. This is the litmus test. If we really want to obey the Lord. And that will be the commitment of this leadership. That every leader is a disciple maker. Because I believe that is the direction na gusto sa atin ng Diyos. Why? Because when the devil offered Jesus a crown without the cross, Jesus chose the cross and a greater crown from the Father. Individually, we have to understand, hindi importante kung ano yung calling, no? Well, importante kung ano yung calling na ipapagawa sa atin ng Diyos. Purpose ko, maging influencer, purpose ko, maging musician, purpose ko, maging speaker, purpose ko, maging businessman, purpose ko, maging doktor, purpose ko, maging lawyer,
Purpose ko maging engineer, purpose ko maging architect. Okay yan. May pangako sa akin ng Diyos. Good. Huwag lang natin kalimutan yung proseso kung paano tayo pupunta ron. Because the process kung paano tayo pupunta dun will define kung anong leader, anong engineer, anong architect, anong leader, anong lawyer tayo magiging. And in the same way for the church, we have to understand that our course forms the church. As we end this series, I want us all to close our eyes. Hindi ko po alam kung anong state ng mga puso ng bawat isa. Kung meron pa po tayong mga namamadali nating process, yung compromise, since hindi naman yan costly, pwede ko pa yan gawin. Yung mga ganong mindset. Pag sa malaki naman, di na ako magko-compromise. Sa maliit, kaya pa yan. Yung mga ganong mindset. I don't know where we are right now. Nobody is perfect, including me. Pero right now, let's have a recommitment sa Lord. We will not skip steps. Lord, we are here to serve. We want to worship you. At Lord, kung yung church na magwiwin ng city na to, ang proseso na kailangan namin gawin is to disciple yung aming location. We want to do that. Let's pray our prayer. You talk to the Lord. Kayo lang po makakapag-usap kung ano po yung commitment ninyo sa compromise and sa discipleship. This is your time. Let us pray a prayer to God. You be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. In your promise, we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. You'll be faithful to our calling. You are able to keep us from falling. In your promise, we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us.
Thank you, Lord God, for your faithfulness. Lord, for 40 years, hindi mo kami pinabayaan. And Lord, dadating pang another 40 years of your faithfulness. And your faithfulness will outlast us. We want to build, Lord God, our church for the next generation. Help us, Lord God, na mag-commit today to serve our church. Para maramdaman namin yung bigat kung bakit kailangan namin mag-disciple, Lord God, for the next generation. Lord, heal our land. Dun sa mga hesitations namin, dun sa mga worries namin, skill, fear, doubts. Lord, hawakan niyo kami. Help us, Lord God, take that first step na kahit hindi pa perfect, but step towards the right direction. Lord, gusto naming sumunod sa iyo eh. Kahit mahirap, kahit busy yung schedule namin, kahit meron kaming mga season na gusto naming i-master, Lord, we want to obey you. Because this is the cost of our worship. Lord, sa maliit na paraan, sa small little step, as we end this series, help us na magawa namin yun. For you, for your glory, and for the next generation. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.